Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito na itago na lang natin sa mga pangalang Baste at Maria. Taong 2019, Nabwa, Bicol. Pinuno, sana'y mapaunlakan ninyo ang aking kwento patungkol sa aking karanasan sa isang lamay ng tita ng nobya ko. Hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang, engkanto o kahit anong laman lupa dahil sa mga turo sa eskwelahan namin na ginamit lang yon ng mga Kastila, di umano para takutin ang mga sinaunang Pilipino at lalong magsilbi sa simbahan. 'Di ba, noong mga panahon na yon, simbahan talaga ang mataas. Mataas pa sa gobyerno. Bilang hindi ako naniniwala sa mga ganon, malakas ang loob ko at wala akong pakialam. Bagkus ay, tinatawanan ko pa yung mga ganon kapag nakakadinig ako. Pero, nagbago ang lahat isang araw. Nangyayain ako ng nobya ko na pumunta sa lamay ng kanyang tiya. Itago niyo na lang ako sa pangalang Baste at aking nobya na si Maria. September 26, 2019, nang makatanggap si Maria ng tawag mula sa kanyang nanay patungkol sa pagkamatay ng kanyang tita Konsolasyon. Di niya tunay na pangalan. Hindi naman nagulat o hindi ko nakitaan ng pagkalungkot ang aking nobya dahil hindi pa naman niya nakita yon sa tanang buhay niya. Agad niya akong tinanong kung gusto kong sumama at tinanong ko kung saan at ang sabi niya sa akin ay Nabwa, Bicol daw. Dahil mahilig ako sa adventure at travel, sumama ako kinabukasan. Nung bandang 7:00 ng gabi, lumuwas na kami upang kitain ang nanay niya sa Calaug, Quezon. Doon na lang din kami ulit sasakay, patungo kung saan man kami pupunta. Masaya naging biyahe dahil ordinaryo lang ang nasakyan namin. Nandun pa kami sa likod na parte. Gulat na gulat naman ang nanay niya, nakaklose ko na din ang sobra ng mga panahon na yon. Nakarating kami mga bandang tanghali na. At pagdating namin doon, agad niya akong pinakilala sa mga kamag-anak niya. Napansin ko na sobrang liit ng bahay. Kubo lang talaga. At sa silong nito, doon nakaburol yung tita niya. Sinilip ko ito at umupo na. Masaya ako nakipagkwentuhan sa mga kamag-anak niya. Unang gabi. Hindi ako makatulog dahil sobrang tigas at masakit sa likod yung papag na hinihigaan namin. Bilang isang galing sa sibilisadong lugar, hindi naman sa pag-iinarte. Hindi lang talaga sanay ang katawan ko sa ganon. Kaya't bumangon ako at lumabas. Samantalang tulog na si Maria at ang nanay niya. Agad kong napansin na ang daming lalaki. At ang iba ay kasing edad ko lang na nag-iinuman sa labas. Tinawag ako ng isa dito at niyaya akong uminom. Nagulat lang ako sa iniinom nila na 4 kantos na may kalamansi. Tumagay lang ako ng 3 at nagpaalam na matutulog na. Sakto. Ang sarap ng tulog ko dahil hindi naman ako sanay uminom ng alak. Napaganda din sa akin na tumagay ako at nalasing ako ng bahagya upang makatulog. Kinaumagahan paggising ko, wala na akong katabi. Nasa labas na sila at nag-aalmusal. Niyaya naman ako ng nobya ko na kumain na kaya't sumalo ako sa kanila. Pangalawang araw. Sabi ng nanay niya na may sapa malapit doon na pwedeng paliguan. Kaya't agad namin tinungo ng nobya ko at iilang mga bata ang nakasabay namin. Malinaw ito at malamig ang tubig na nanggagaling sa bundok. Kaya na-excite akong lumundag sa sapa. Pero sinabihan ako ng nanay niya na baka may magalaw ako doon. Pero di ko pinansin. Naisip ko din, wala naman masama kung susundin ko na lang para di masabing pasikat o matigas ang ulo ko. Kaya nagdahan-dahan ako sa paglangoy nang may nakita akong isang alimango na animoy. Lutong-luto na dahil kulay orange na ito. Ang kalimitan kasi na alimango dito sa atin, di ba? Kulay putik. Kaya nagtaka ako. Pero di ko na lang pinansin at lumangoy na lang ulit.
Samantalang nagpapakondisyon pa si Maria dahil sa lamig ng tubig. Binabasa-basa niya muna ang binti niya pataas ng isang tabo. Hanggang sa may mapansin itong napakagandang orchid sa itaas ng puno. Sobrang taas nito kaya nakakapagtaka kung bakit may orchids doon. Tinuro niya yon at sinaway siya ng nanay niya at sinabing, "Hoy, wag kang turo ng turo. Dayo lang kayo dito, kaya wag kang ganyan." Ito namang si Maria, may pagkaisip bata talaga. Kahit na ito'y 24 na sa kasalukuyan at ako'y 19 pa lang, mas matured na ako mag-isip sa kanya. Sa hindi ko mawaring dahilan, hindi maalis-alis ang paningin niya sa orchids na yon. Hanggang sa makauwi kami, kinukwento pa rin niya ang tungkol doon. Di naman naimik ang mga matatanda niyang tiyahin at tiyuhin. Bagkus ay nagkatinginan lang ang mga ito. Kinagabihan. Maayos naman ang lahat. Masaya. At usually may nagiinuman na naman. Sako-sako na ng 4 kantos ang nakita ko. Grabe. Ang lalakas uminom ng mga tao doon. Natawa pa nga ako doon sa isa na nabilaukan. Imbis na tubig ang inumin, tinungga nito yung kalahating baso ng gin na nakatagay ng parang wala lang. Lumipas ang gabing yon ng mapayapa. Maliban na lang ng mga bandang around 2 a.m. na. Naalimpungatan ako at lumabas. May mga ilang kalalakihan ang nag-iinuman pa rin sa tabi ng bahay. Nung umiihi ako sa gilid ng bahay, may napansin akong aso. Nakaupo lang ito at nakatingin doon sa kabaong nung tita ng nobya ko. Di ba kung normal na aso yun, magtatatahol na yon dahil nakakita ng dayo. Sa sobrang dilim na mga oras na yon, ang baho. Inisip ko dahil sa tae ng kalabaw, kasi may kalabaw sila nun eh. Tinitigan ko pang mabuti yung aso. Hindi man lang ito naalis sa pwesto niya. Nang dumampot ako ng bato para bugawin sana, meron na lang biglang isang lalaki ang umakbay sa akin at hinila ko. Amoy alak ito. At nang maaninag ko ang mukha niya, si Kuya Bobby pala, pinsan ng nobya ko. Magsasalita na sana ako nang pinigilan niya ako at sinabing, "Shh! Huwag kang maingay. May aswang." Agad na pakunot ang noo ko at tatawa-tawa na sana nung biglang nawala yung ulap na tumataklob sa bilog na bilog at maliwanag na buwan. Habang nangyayari ito, unti-unting lumilitaw ang postura ng isang malaking aso na kulay itim na basang-basa. Naglalaway ito at gumagawa ng nakakatakot na tunog na parang angil ng isang pusa at aso na ipinaghalo. Hinila ko ni Kuya Bobby ng dahan-dahan. At nang makarating kami sa bahay ay agad akong pinitik nito sa tenga. At sabay sabing, "Tayo ka lang dito, Basti. Wala ka pang alam sa baryong ito, kaya mag-ingat ka. Yung nakita natin kanina, aswang yun. Yun yung aswang na pumatay kay nanay." Napakunot yung noo ko. Sabay tanong ng, "Pumatay? Kanino? Kay Tita Konsolasyon?" Tumangulang ito. Ibig sabihin anak siya ng namatay. Agad naman ako nagtanong kung paano niya nasabi. Ang sabi niya ay, "Umuwi ako dito nang nabalitaan kong patay na si nanay. Ang lakas pa nito nung huling uwi ko noong nakaraang buwan. Mag-isa lang si nanay na nakatira dito dahil nagtatrabaho ko sa Manila bilang guard. At nang umuwi ako dito, isinama ko yung kaibigan ni nanay na si Nanay Lusing para hugasan ang bangkay ni nanay sa sapa. Matigas na ito nung dumating ako. Ang sabi ay natagpuan daw na wala ng buhay. Nakahiga lang sa papag niya. Binuhat ko yon habang mangiyak-ngiyak papunta sa sapa. At nang gupitin ko ang mga damit nito dahil hindi na kayang tanggalin at matigas na,
Naka-long sleeve ito at pajama habang ginugupit ko ang pang-itaas na parte sa may bandang braso. Nagulat ako sa nakita ko. 3 malalalim na kagat. Ang isang kagat ay wala ng laman. Agad na pasuka si Nanay Lusing dahil sa nakita at baho ng amoy. Nangingitim ang mga kagat na yon. Animoy wala ng dugo si Nanay dahil purong puting laman na medyo mabaho na lang ang nakikita ko. At kahit konting dugo ay wala na. Yung tipong laman na nababad sa suka. Ganun ang itsura. Pinagpatuloy ko ang paggupit. Sa pajama naman, ang kaliwang hita naman ito ang sobrang nakakagimpal. Kalahati ng hita nito ay wala ng laman at kita na ang buto. Ganon din ang itsura tulad nung sa braso. Nagkatinginan kami ni Nanay Lusing noon at nagtaka dahil wala man lang bakas ng kahit anong pakikipagbuno, dugo, o kahit damit ay wala na. Maliban sa maayos itong nakahiga at wala ng buhay ng makita ng mga kapitbahay. Kaya nakumbinsi ako na aswangang pumatay sa nanay ko. Nung kinuwento niya sa akin yan, sa hindi ko malamang dahilan, nanindig ang balahibo ko. Kahit anong isipin kong hindi ito totoo, hindi pa rin gumagana. Bagkus ay lalo akong kinikilabutan. Bumalik siya sa pakikipag-inuman at ako naman ay pumwesto na para matulog. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko yung nakita ko at yung kwento ni Kuya Bobby. Hanggang sa hindi ko napansin na nakatulog na pala ako. 3 araw. Ganon pa din naman ang ganap sa lamay. Inuman at kwentuhan. Medyo nadagdagan na din yung mga pumupuntang nakikipaglamay. Nang kinahapunan ng araw na yon, nagpasya kaming pumunta sa palayan ni Maria at mag-selfie sana. Dahil ang ganda ng view. Pero hindi ko inaasahan na may makukuhanan ako. Parang isang apoy na kulay green ang nasa malayo na papalapit ng papalapit sa bawat kuha ng litrato namin. Nung gabing yon ay nagulat kami nang ipakita namin ito sa isang matandang tita niya. Ang sabi ng tiyahin niya, San Telmo ito o kung anong laman lupa lang na pinagkatuwaan kami. At nung gabing ding yun, nagsimulang lagnatin si Maria at suka ito ng suka. Di ko naman alam kung bakit. Kaya nagtaka ko at nag-alala para sa aking nobya. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Binantayan ko lang siya magdamag. Kahit ang nanay niya ay alalang-alala. Baka dahil daw yun doon sa apoy na nakita namin. Kinaumagahan, 4 na araw. Wala na ang lagnat ni Maria. Masigla na rin ito at nakikipaglaro sa mga bata niyang pamangkin. Lumipas ang maghapon, mga bandang 4:00. Niyaya ko ni Kuya Nyoy na makipag-inuman sa kanila. Siyempre, para makisama at hindi sabihing akala mo kung sino, umupo ako at nagsimula na nga ang umaatikabong inuman. 6:00 na. Pero hindi ko napapansin si Maria. Kaya tinanong ko ang nanay niya. Ma, nasan po si Maria? Sumagot ito ng may pag-aalala na, nandun, nilalagnat na naman. Agad akong tumayo at biglang nadapa. Nakakadalawang bote pa lang kami noon ng 4 kantos at 4 kaming umiinom. Bumangon ako at pasuray-suray na naglakad papasok sa kubo. Nakita ko nga si Maria. Balot na balot ng kumot at nilalagnat. Sinamahan ko muna ito hanggang sa makatulog. Pinagpawisan na din naman ito ng marami kaya bumaba na ang lagnat nito. Nang bigla akong sunduin ni Kuya Nyoy. Akala nga tatakasan ko sila. Kaya baliktagay na naman ako kahit mahilo-hilo na. Manhid na ang dila ko at ibang parte ng katawan ko. Inabot kami ng 1:00 ng madaling araw. At naka-6 na 4 kantos kami. Para akong mamamatay. Parang hindi na ako may-ari ng katawan ko dahil sa kalasingan. Pero ganun pa man,
Ang bilib lang ako sa sarili ko ay tuwid at walang pagbabago ang takbo ng isip ko. Di tulad ng ibang nalalasing na yumayabang at umiinit ang ulo. Nakatulog na sila Kuya Nyoy sa upuan. At nakita ko naman si Maria. Napapalapit sa akin at nakabalabal ito. Nang makalapit ito sa akin, biniro ko pa. Ang ganda-ganda naman talaga ng bebe ko. Wika ko. At sabi niya sa akin, tumahimik ako dahil lasing na ako. Inakay niya ako papasok sa kubo. Pero nung nasa pinto na kami, nakaramdam ako ng pagsusuka. Umupo ako sa monoblock na nasa tabi ng pintuan na yon. Pero nasa labas pa rin ako. Nakayoko at suka ng suka. Nang may marinig akong parang dumapo o tumalon pa mula sa isang puno, papunta sa isa pa. Nyogan kasi ang buong paligid nun. Maya-maya pa, hindi ko pa rin pinansin at patuloy pa rin ako sa pagsuka. Nang may marinig akong nakatapak sa tuyot na dahon ng nyog. Maingay yun, di ba? Humahakbang ito papalapit. Pero nang iangat ko ang mukha ko, may nakita akong isang babaeng nakatuwad at nakasilip sa pagitan ng mga binti niya. Nakatingin ito sa akin na nakakatakot. Tumayo ito at humarap sa akin. Nasusuka pa sana ako pero dahil sa takot ay nalunok ko ang dapat na isusuka ko. Sobrang nakakatakot ang tingin nito. Habang si Maria nasa loob ng kubo at kumukuha ng tubig ko. Papalapit ito at may hawak na parang walis. Parang tuyong dahon na pinapagpag niya sa gilid ng mga hita niya. Hindi ako makagalaw. Nang marinig ko si Maria na, "Oh, tubig." Agad ako napatingin sa kanya at nang ibalik ko ang tingin ko doon sa babae, wala na ito. Sa takot, nagmadali akong pumasok sa kubo kasama si Maria at doon kinuwento ko kung anong nakita ko. Naniwala naman siya sa akin kasi nakita niya na parang hindi ako lasing kung gumalaw o magsalita. Matapos ko mahimasmasan ay natulog na kaming dalawa. Kinaumagahan, 5 araw. Sinabi ko kung anong mga nakita ko at lahat naman sila ay naniwala. Dahil kahit sila ay may nakitang babae na hindi naman nila kilala na nakipaglamay kagabi. Matalim ang tingin nito, pero pailalim kong tumingin. At nakasentro lang ang atensyon nito sa kabaong. Ang sabi pa ng isa niyang matandang tiyahin, kaya nagpapagpag yon ay lilipad yon at magpapalit na ng anyo. Nung umaga din na yon ay pumunta kami sa bayan sakay ng motor para ipatawa si Maria. May kalayuan din ito pero yung bahay o lugar ng matandang albularyo, medyo sibilisado na dahil konkreto na ang mga bahay sa paligid nito. Yung matandang babae ay kumuha ng platito at kandila. Tinanong nito ang buong pangalan ng nobya ko at isinulat sa isang papel. Nilagyan ng langis at idinarang sa apoy. Pero laking gulat namin. Kasi unang tapat pa lang nito sa apoy ay biglang naging abo yung papel. Napatingin sa akin ng matanda. Pumitik siya ng ilang beses sa platito at itinapat sa kandila na animoy tumatagos yung apoy sa platito. Unti-unti ay may namuong imahe dito. Ang sabi ng albularyo, sa isang anyong tubig ito nakatira. Naisip ko, ito yung sapa. Kaya sinabi ko yon at nagulat ako sa sinabi ng matanda. May nagalaw ang nobya ko na alaga ng isang engkanto. Tsaka lang niya sinabi doon sa matanda kung anong nakita niya. Isang itim na tutubi ang nasa sapa. Tinuro niya yon sa akin, pero di ko siya pinansin. Binalaan siya ulit ng matanda. Wag na wag magtuturo sa mga ganong klaseng lugar. Dahil baka may nanonood sa amin o nagbabantay dahil nandun kami sa teritoryo nila. At pinapaalam nila na nandun sila sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga kakaibang nilalang o mga alaga nila. Umusal ito ng mga orasyon
at iniihip niya sa ulo, sa batok, sa talampakan, sa tuhod, sa mga singit-singit ng katawan, at unti-unti ay pinagpawisan ng malamig si Maria. At matapos ang gamutan, ipinakita ko yung picture doon sa matanda. Hindi niya makita at hinawakan niya yung kamay ko. Inilapit niya ang cellphone sa kanya. Pero nagulat ako nang mapatingin ang matanda sa akin. Tinanong niya ako, "May subo ka, no?" Nakakunot ang noo ko na may halong pagtataka dahil sa tanong ng matanda. Tinanong ko siya, "Ha? Ano hong subo?" Sumagot yung matanda ng, "Bakit hindi mo tinanggap?" Sabi ko, "Ano po bang sinasabi niyo?" Ngumiti ito at nagsalita, "Sa bagay, mapapahamak ka din kung tinanggap mo." Hindi ko po kayo maintindihan," sabi ko sa matanda. Itinuro niya yung nasa picture. "Engkanto yan. Nilapitan ka at nagbigay galang. Kung titingnan mo, lumapit ito sa'yo." Hindi ko po kayo maintindihan." "Mahirap ipaliwanag pero huwag kang mag-alala. Ligtas ka sa mga ganyan." Matapos yan ay nagpaalam na kami. Tinanaw kami nito sa pinto at sinabi sa akin na, "Mag-ingat kayo, Zefiro." Nakangiti nitong sinabi sa akin kaya ngumiti na lang din ako at pinaandar na ang motor. Kinagabihan. Huling lamay. Nagsimula kami sa isang malaking salo-salo kasama ang medyo marami-rami ng mga bisita. Mga 8:00 na ng gabi yun. Sinimula ng isang tita niya sa isang panalangin bago ito nagsalita. Yung mga gusto niyang sabihin sa namatay niyang kapatid. Hinila ako nito at simulan ko daw ang pagbasa sa mga ilang verses sa Bible. Habang ginagawa ko yun, biglang nawala ng kuryente. Biglang sumigaw ang isang tita niya na yung kabaong bantayan niyo. Bilis! Agad naman nagsilapitan ng mga kalalakihan malapit sa kabaong. Narinig ko din na bantayan niyo yan at baka palitan niya ng aswang. Binuksan naman ng mga kalalakihan na may dalang motor ang mga motor nila para magkaroon ng ilaw. Nang biglang parang may mga nagtakbuhan sa likod ng bahay. Agad naman nilang tiningnan ito at may nakita silang 2 napakalaking aso at isang uwak na lumilipad papalayo. Minura ito ni Kuya Bobby at sinabing, "Mga humanda kayo! Pinatay niyo ang nanay ko, mga hayop kayo! Hahanapin ko kayo!" Galit na pagsigaw nito. Naging maayos naman ang lahat nang maibalik na ang kuryente. Putol yung wire na nagkokonekta sa bahay nila at kinabit na rin nung magaling mag-jumper doon. Lumipas sa magdamag, walang nakatulog. At kinabukasan ay nailibing ang tita ni Maria. Kinahapunan, bumiyahe na din kami pauwi dito sa Laguna. Mula nung mangyari yan, tumubo ang paniniwala ko na hindi lang tayo ang nakatira sa mundong ginagalawan natin. At yon ay nasilayan ko o nasaksihan dahil sa isang lamay.